Po'y manalangin. Holy Spirit, good morning and thank you for another Sunday na binigay mo sa amin para pag-usapan ng iyong salita. Holy Spirit, kayo po ang magsalita sa aming kalagitnaan. Gamitin niyo lamang po ako for your glory. Gamitin niyo lamang ako para sa iyong mensahe. Today, prepare our hearts and our spirit, O Lord, para yung mensahe mo ay maunawaan po namin sang-ayon sa nais mo. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, worship team. Maraming salamat po. Good morning po sa bawat isa. Yan, siguro pwede na pong nakahanap na ng upuan yung bawat isa sa atin. Yung success na mayroon si Joseph, malaki yung kinalaman ni Pharaoh. Yung success na naranasan ni Nehemiah to build the wall of Jerusalem ay malaki yung kinalaman ng mga tao na nasa likod niya. Especially yung king na nag-support sa kanya. Yung success na naranasan ni Moses ay malaki yung kinalaman ni Aaron, ni Joshua, at ni Hur. Yung success na naranasan ni Peter sa ministry ay malaki yung kinalaman ng iba pang mga apostles. Yung success na naranasan ni Paul ay malaki ang kinalaman ng mga believers na patuloy na sumusuporta sa gawain ng Panginoon. Sa bawat tagumpay ng isang tao, hindi ito mangyayari kung hindi tayo ikinonect ng Panginoon sa mga taong inihanda ng Diyos para magawa natin or maisakatuparan sa atin yung kanyang pinaka-great plan. But of course, higit sa lahat ng ating tagumpay sa buhay ay laging may kinalaman ng Diyos. Tulad nung kanta kanina, nang dahil lamang sa awa at nang dahil lamang sa lakas na ipinagkakaloob ng Diyos, kaya natin naaabot ang lahat. Ang sabi sa awit kanina, lahat ng mayroon ako ay galing sa iyo. At habang kinakanta yun kanina, I realized na lahat tayo sa mundong ito ay lumabas ng empty. As in, empty-handed. Wala ni isang bagay na nasa kamay natin. Wala ni isang bagay na mayroon tayo sa isipan natin. Wala ni isang bagay na masasabi nating atin. Lahat ng mayroon tayo ngayon ay nang dahil lamang sa awa at habag ng Diyos. Napakagandang alalahanin, napakagandang balik-balikan natin yung mga ganyang sitwasyon sa buhay natin para hindi tayo madayan ng kaaway at hindi tayo madayan ng mundo na one day sasabihin natin na lahat ng mayroon ako nang dahil sa aking pagsusumikap. Pero ang totoo, nang dahil sa awa at habag ng Diyos. Lahat ng mga tao sa Biblia, ang kanilang buhay ay connected kay God. Kaya sila nagtagumpay. Sa panahon na sila ay nag-disconnect kay God, doon sila nag-fail. Amen? Ganon din sa buhay natin sa mundong ito. Para lubos nating maunawaan yung mensaheng yan, gusto kong samahan nyo ako sa Ephesians
chapter 3, verse 14 hanggang 21. Although, ang focus natin ay isang verse lamang, yung verse 20. Pero hindi kasi natin ma-appreciate yung verse 20 kung hindi natin babasahin yung verse 14 hanggang verse 21. Ephesians chapter 3, basahin natin ang verse 14 hanggang verse 21. When I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father, the Creator of everything in heaven and on earth. I pray that from His glorious, unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Then, Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. And may you have the power to understand, as all God's people should, how wide, how long, how high, and how deep His love is. May you experience the love of Christ, though it is too great to understand fully. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. In verse 20, now all glory to God, who is able, through His mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we might ask or think. In verse 21, glory to Him in the church and in Christ Jesus through all generations forever and ever. Amen. Okay. Pag tinignan niyo po yung mga verses diyan, from verse 14, pwede ba nating balikan natin uli yung verse 14? Meron po ako diyan na mga hinighlight, mga nakabold na word. Ang ibig sabihin ay, gusto ko that this morning, sa tulong ng Holy Spirit, ay yung mga nakabold diyan na word, ay bigyan niyo yan ng sapat na attention. Kasi napakahalaga niyan kung bakit yan nakakapitalize para hingiin ni Lord yung ating attention for us to understand yung message na nais ni Lord i-share sa atin this morning. Ang title ng message ni Lord sa atin sa umagang ito, The Power of Increasing Our Partnership with God. The power of increasing our partnership with God. Balikan ko yung aking mga sinabi sa inyo kanina. Ang tagumpay na naranasan ni Joseph nang dahil siya ay kinonek ni God kay Pharaoh. Given na si Joseph ay connected na kay God. Hindi na usapin yon. Amen? Ang tagumpay ng leadership na mayroon si Moses ay nang dahil sa partnership niya sa kanyang kuya na si Aaron at sa kanyang Timothy na walang iba kundi si Joshua at nang dahil din kay Hur. Yung success na naranasan ni Nehemiah for him para mabuild niya sa loob lamang ng 50 days ang wall ng Jerusalem ay nang dahil sa kanyang hari na siya ay connected
at sa kanyang mga elders sa Israel na siya ay nakipag-connect. Connection, people of God, is partnership. And partnership is a blessing because partnership is a favor or partnership, people of God. Ito ay susi upang mag-open ng door for the blessing of God. Tingnan natin yung ating buhay. Lahat ng mayroon ka ngayon, hindi nang dahil sa nag-iisa kang in-accomplish yan, kundi nang dahil sa ikaw ay connected kay ganito, connected ka sa ganyan, dahil sa na-connect ka kay ganyan, kay ganito. So, lahat ng yan, people of God. Amen? Because of partnership. So today, people of God, kailangan nating i-increase, kailangan nating i-evaluate, tindihan, pag-igihan, pagtibayin yung ating partnership with our God. Amen? Kasi, people of God, yung partnership, nangyayari yon kapag nag-build ka ng relationship. And relationship, nagbubukas yan sa maraming mga access. Kapag ikaw ay mayroong connection, pag mayroong partnership, mayroong kang access sa isang tao, sa isang bagay, sa isang lugar, at kapag mayroong kang access, dahil mayroong kang partnership, kung ano yung right na mayroon yun, parang same right na mayroon ka. Amen? And all the favors na mayroon yun, yung taong yun, ay pwede ding dumaloy sa iyo kasi nga ikaw ay connected, kasi nga ikaw ay merong partnership sa taong yan. Amen? So, tingnan po natin yung mga verses. Balikan natin yung verse 14. When I think of all this, sabi ni Paul, si Paul ang nagsasalita. Amen? At yung nais ipahiwatig dito ni Paul ay lahat ng kanyang nagagawa as apostle, as missionary, as believer, nang dahil siya ay connected sa Diyos. Okay, tingnan po natin. When I think of all this, sabi ni Paul, I fall to my knees and pray to the Father. Kanino si Paul mayroong partnership? Sa God the Father. Amen. Number 1, God the Father. Yun ang sinabi din ni Jesus Christ. Once na kayo ay mag-pray, connect to God the Father. Amen. Connect to God the Father. So, ang sabi niya, bakit kailangan niya mag-connect sa God the Father or partnership with the God the Father? Verse 15. Because God the Father is the creator of everything. The creator of everything in heaven and on earth. Lahat ng bagay dito sa earth, maging sa heaven, ay create ng God the Father. Amen po ba? Nasusundan niyo po? Para makuha natin yung magandang highlight mamaya. So, then verse 16. I pray that from His glorious. Ano yun? Yung access na mayroon yung God the Father. The authority na mayroon ang God the Father. The command, the favor na mayroon yung God the Father. Yun yung ibig sabihin. Yung the glorious, kung ano ang mayroon ang God the Father. The glory, the mighty, the power, the anointing. Yun ang ibig sabihin ni Paul. The glorious. Sabi niya, unlimited resources. Masaya po ba tayo doon? Pwede ba nating palakpakan si Lord? Because our God the Father, the creator of heaven and earth, ay meron siyang authority.
Nasa Kanya ang unlimited resources. Sabi niya, He will empower you with inner strength through His Spirit. And then verse 17, then Christ. Nakuha niyo po? Si Paul, mayroong malinaw na partnership sa God the Father dahil ang God the Father ang kanyang source ng lahat ng kanyang needs. Dahil ang God the Father ay mayroong power, mayroong authority na kayang mag-supply ng unlimited resources for Him and for us sa panahon natin ngayon. Pagdating sa 17, hindi lamang siya connected sa God the Father, kundi mayroon din siyang partnership with the God the Son. Then Christ will make Him home in your hearts as you trust. As you trust. People of God, trust ay nabibuild lang ito sa puso ng isang tao once na ikaw ay mayroong partnership. Because without partnership, walang trust na mabibuild sa bawat isa. Amen. Hindi ako pwedeng mag-trust kay John Lloyd kung wala akong relationship kay John Lloyd. At kung si John Lloyd ay walang relationship sa akin, hindi ko kailanman kayang magbigay ng aking trust sa kanya. But because of relationship, nagagawa kong mag-trust at nagagawa niyang mag-trust sa isa't isa. So people of God, trust in Him. Then, tingnan niyo po, because of partnership, at nang dahil nabibuild na yung trust natin sa ating Diyos, ano ang sabi doon? Anong gagawin ng God the Son? Your roots will grow down into God's love and keep you strong. Because partnership, people of God, it make us strong. Bakit? People of God, bakit? Because God is powerful. Amen. Nagiging matatag tayo kasi mayroon tayong matatag na Diyos. Nagiging matibay tayo kasi mayroon tayong matibay na sinasandalan na Diyos. Amen po ba? Kaya nasasabi natin na kaya natin kasi nga tayo ay rooted, tayo ay nakatanim sa solid rock na walang iba kundi si Jesus Christ. If Jesus Christ is the root of your spirituality, your inner side ay magiging matibay, magiging matatag. Hallelujah. Yan ang blessing ng partnership. Palakpakan natin si Lord for that. Then, verse 18. Verse 18, and may you have the power to understand. People of God, kapag ang root ng ating spirituality ay si God, people of God, nagagamit ko ito madalas sa ating mga mensahe dito sa pulpit, na yung root, yun ang nakakasipsip ng mga nutrients. At yung nutrients, yun yung dinideliver ng root dun sa stem at dun sa mga branches. Amen. Then, people of God, kapag dineliver na ng root yung mga nutrients, yung puno, nagkakaroon siya, yung sanga, nagkakaroon ng hudyat sa kanya, nararamdaman ng sanga na ngayon ay pwede ka nang mag-bear ng fruit. The understanding, the deeper understanding ng ordinary mind ng human ay nangyayari lamang kapag tayo ay rooted sa God. Hindi mo makikilala ng lubos ang Diyos kung hindi ka malalim sa kanyang relasyon, sa iyong relasyon sa Kanya. At lumalalim
ang pagkaunawa, pagkakilala mo sa Diyos once na lumalalim ang iyong partnership sa Kanya. Amen? So, understanding about life, understanding about God, ito ay resulta ng ating partnership with our God. At God's people should sabi doon, how wide, how long, how high, and how deep His love is. Verse 19, may you experience the love of Christ. Hallelujah. Kailan mo mararanasan? Kailan mo ma-experience yung love ni God? Hallelujah. Pag mayroon kang partnership with the God the Father, partnership with God the Son, and partnership with the Spirit. Kaya nga sa verse 16, ang sabi doon, inner strength through His Spirit. I hope maging maliwanag ito, people of God, this morning. So, through it, though it is too great to understand fully, then you will be made complete with all the fullness of life. The fullness of life. Pangarap yan ni Lord. The fullness of life. Yan ang pangarap ng Lord sa bawat isa sa atin. And power that comes from God. And then verse 20. Yan ang focus natin mamaya. Now, all glory to God, who is able. Paki-highlight dyan yung word na able. Sino daw si God? Able God. Hallelujah. Sino daw si God? Mayroon siyang unlimited resources. Sino daw si God? Mayroon siyang mighty power. Sino daw si God? Siya ang creator ng heaven and earth. Hallelujah. Palakpak dyan kay Lord. So, dahil siya ay Diyos, He is able through His mighty power, and people of God, hindi lamang siya mighty power, okay? Wala lang siyang, hindi lamang yon ang mayroon siya, but He is able to work. He is working within you and within us. For what? To accomplish. Paki-highlight the word accomplish. Bakit si Lord able? Bakit si Lord able? Dahil mayroon siyang power. Bakit mayroon siyang kapangyarihan? Kasi mayroon siyang gustong i-work out sa buhay natin. At siya ay working even now, people of God, He is working kasi mayroon siyang gustong i-accomplish sa bawat isa sa atin. Amen. Accomplish infinitely more than, people of God, ano yung gusto niyang i-accomplish? More than kung ano yung hinihingi mo at sa kung ano yung iniisip mo. Palakpak dyan kay Lord. Mayroon si Lord na gustong i-accomplish higit sa iyong kayang isipin, higit sa kayang abutin ng iyong pag-iisip, at higit, people of God, sa mga bagay na hinihingi mo at sa mga bagay na hindi mo hinihingi, pero alam ni Lord na kailangan mo. Siya lang ang tanging may kapangyarihan because He is able God. Hallelujah. Hallelujah. So, church, anong kailangan natin gawin? Verse 21. The result, our response, verse 21. Glory to Him in the church and in Christ Jesus through all generations forever and ever. Amen. Hallelujah. Wow. When we unite our effort sa ating Diyos, yung kahinaan mo magiging lakas. Amen? Yung di mo kaya, ay kaya niyang gawin. Bakit? Because our God
He is able, He is mighty God. He has power, people of God, to accomplish everything in your life. Wala si Lord na hindi kayang gawin sa buhay mo. Lahat ng iniisip mo, lahat ng hinihingi mo, lahat ng hindi mo rin hinihingi, lahat na hindi na kayang abutin ng isip mo ay kaya pa rin ibigay ni God sa buhay mo. Ang tanong, nakadepende lagi yan sa iyong partnership with Him. Pag maayos ang ugnayan, madali ang mga bagay-bagay. Kaya sometimes, hindi sa atin na ibibigay ang mga hinihiling natin, yung mga wini-wish natin na sana maibigay sa atin. Ang problema ay hindi yung source, but the problem is yung pagbibigyan, yung tatanggap, yung dadaluyan. Amen? Amen po, people of God. At we do partner with God in His ministry. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. And God will generously provide all your need. Generously, kayang i-provide ni Lord. Ano yon? Some of your need? No. All your needs. Sabihin mo nga sa katabi mo, all your need. Lahat ng kailangan mo. All your need. Hallelujah. Kayang i-provide ni Lord ang lahat ng pangangailangan. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others, people of God. Amen? He has power, people of God, to provide all your needs. Kasi meron siyang kapangyarihan. Okay? Now, all the glory of God who is able through His ministry, power and work within us to accomplish everything, people of God. So God is generous. Amen? God is generous. Then you will always have. Ibibigay na nga sa iyo ni Lord lahat. Hindi ka pa pagkukulangin. Dahil si Lord hindi nagbibigay ng kulang. Kasi si Lord hindi siya Diyos ng kulang. Siya ay Diyos na sobra-sobra. Hindi kalooban ni Lord ang bawat isa sa atin ay magkulang everyday. Hindi kalooban ni Lord. Amen? Hindi kalooban ni Lord. Ayaw ni Lord na may kulang. Gusto ni Lord laging mayroong leftover. Kasi yung leftover, hindi na iyo yon. Para na yon sa mga tao sa paligid mo. Kaya ka binibless ni Lord ng sobra-sobra para naman yung kapitbahay mo. The people, kahit na hindi mo kapitbahay. Yung mga tao na nandun sa lansangan. Yung mga tao na hindi pa nakakakilala kay Lord. Kaya hindi nila maranasan yung blessing ni Lord. Sila naman yung mapagbigyan mo. At through you ay maranasan nila yung blessing ni Lord. Amen. And others will be partnering with us also supporting and doing the ministry, people of God. Siyempre, kailangan yung mga tao na yun. So, number 1, people of God, anong kailangan nating ayusin ngayon? Ngayong umaga, mag-aayos tayo kasi ang ganda ng mga verses na binasa natin. Amen po ba? So, number 1, ano po ba ang kailangan nating gawin? So, ano yung effect nito, people of God? Yung effects of the power of increasing our partnership with God in His ministry. So number 1, people of God, of course, on partnership with God. Yun pinagdidiinan ko pa kanina, na kailangan mo talagang tingnan. Kailangan mong i-evaluate yan. Amen? Tayo kasi mga tao, natutukso talaga tayo na ilagak yung tiwala natin doon sa mga bagay at sa mga tao
na nakakausap natin at sa mga bagay na nakikita natin. Amen po ba? Sometimes, not sometimes, all the time, as a human, parang napakadali sa atin na ilagak yung trust natin dun sa mga bagay na nahahawakan natin. At minsan, napakadali nating magtiwala dun sa mga taong nangangako sa atin. Lalo na kung medyo nasubukan mo na talaga na ang taong ito ay mayroong isang salita. Amen? Natutokso tayo na ibigay ang buong trust natin sa kanila. Kasi parang minsan ang alibay natin, ano kasi nasubukan ko na one time sa kanya. Okay naman tong kausap. Mabait naman ang taong ito. Pero nakakalimutan natin, people of God, kahit na sinong taong mabait, kahit na sinong taong generous, control pa rin ni Lord ang mga taong yan. Amen? At kahit na sinong taong masungit, at kahit na sinong taong hindi mabait sa'yo, kung gusto ni Lord pabaitin, kaya pa rin ni Lord gawin yon. Amen. Tingnan natin si Joseph. Diba? Ano bang laban ni Joseph? Mula sa Kanaan, ipatapon siya, ibinenta siya sa Egypt. Anong laban niya doon? Wala siyang kakampi doon. Wala siyang kalahi doon. Wala siyang kapwa Israelite doon. Pero anong ginawa ni Lord? Kahit yung Pharaoh na walang kilalang Diyos, kayang pabaitin ni Lord. Alang-alang sa kanyang anak na si Joseph. Amen? So, alam niyo ba, people of God, kapag lagi kang nakdikit kay God, pag lagi mong sinisikap ang huwag mahiwalay sa Diyos, kahit yung hindi iyo, magiging iyo. Amen? Nababanggit ko nga minsan sa inyo, di ba? Si Lord, binigyan ng lupa ang mga Israelites, pero may nakatira. Si Lord kayang magpa-demolish para lamang mayroon kang sariling tirahan. Amen? Grabe, people of God, kung alam mo lang kung paanong kumikilos ang Diyos doon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Because He is able God. Hallelujah. Kaya niyang magpa-demolish. Amen. Kaya niyang magpaalis. For what? Para lamang ibigay yung favor para sa iyo. Bakit? Kasi dikit kayo eh. Amen. Nang dahil nagtitiwala ka sa Kanya. So ang kailangan natin tingnan every day, kanino ka ba dikit? Kasi tayo mga tao, natutokso tayo yung dahil malaki na ang income natin dito, dikit tayo dito. Yung business mo, pwede ni Lord palaguin, pwede ni Lord lugiin. Amen. Yung mga clients mo, yung mga customer mo, pwede ni Lord padagsain one time, pwede ni Lord paalisin one time. Kasi kontrolado ni Lord ang lahat ng bagay. So kanino ka didikit? Dumikit ka sa Diyos. Kasi siya ay able God, mayroon siyang control sa heaven, may control sa earth, may control sa ilalim ng earth, may control sa lahat ng mga kasuluk-sulukan ng utak ng tao ay kontrolado ng Diyos. Kung si Lord ang dikit mo, hindi ka talaga magkukulang. Kung si Lord ang dikit mo, wala ka talagang pagkalugi. Kung si Lord ang dikit mo, laging may favor. Yung hindi iyo, magiging iyo. Dahil si Lord ang dikit mo. Yun ang hindi naiintindihan ng tao. Pag dumikit ka kay Lord, ano magiging resulta? Spiritual growth. Sabi kanina, kailangan kang lumago spiritually. Kasi nga kapag yung ugat mo, hindi na itanim sa salita ng Diyos. Kapag yung partnership mo ni Lord ay medyo malabnaw, bibigay ka kalagitnaan kapag mayroong mga struggle. 2 Peter chapter 3 verse 18. Rather, you must grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. All glory to Him, both now and forever. Amen. So, people of God, ano ang
pwedeng mangyari sa atin kapag tayo ay nakikipag-partner kay Lord. Lalago tayo spiritually. Pangalawa, having a great impact on others. Magkakaroon ng magandang impact yung buhay natin para sa iba. Magiging blessing tayo sa iba. Hallelujah. Amen po ba, people of God? Yes, amen. And Matthew chapter 5 verse 16, in the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Amen, people of God. Alam nyo, people of God, kung gusto nyo lagi kayong blessed, hindi kayo pagkulangin, huwag talaga kayong maging madamot. Amen. Pero wag lang sa church. Sometimes kasi generous tayo sa church, pero hindi tayo generous sa labas. Mali yun, people of God. Kasi ang totoong generous ka sa mga kapwa mo believer, pero generous ka din sa mga unbeliever. Generous ka sa loob ng church, pero generous ka rin sa labas. Amen. Tayo dapat mga Kristiyano, pag kumakain tayo sa labas, sana maramdaman mo yung damdamin ng waiter. Amen. Ano ba naman yung 100 pesos na ibigay mo sa kanya? Amen. Kapag mayroong tumulong sa iyo, nag-grocery ka, pinus niya yung cart mo papunta doon sa iyong tasakyan, ano ba naman yung 100 o 150 na ibigay mo sa taong yon? Kung magpagupit ka, ano ba naman yung 100 na pwede mong ibigay? Alam niyo, people of God, i-desire mo lagi na kahit na sinong makasama mo, kahit sumakay ka ng taxi, kung po pwede, people of God, huwag ka na makipag-away sa 50 pesos na sukli. Alam niyo kung bakit? Ako ang lagi kong iniisip, people of God, isipin mo, kaya siya nagtatrabaho para din sa pamilya niya. Mapalad yung pamilya mo, mayroong mga kinakain. Mapalad yung pamilya niyo, mayroong Kristo sa puso. Mayroong Diyos na nagpo-provide. Baka ang taong ito ay wala pa. Ano ba naman yung 150? Nakipag-away ka pa. Amen? Alam niyo, people of God, ang taong generous, pag lumabas ka, lagi kang mag-pray. Lord, somebody na gusto mong i-bless ko. Wag yung paglalabas tayo, dati ang prayer natin, sino kaya ang magugulangan ko ngayon? Sana kumita naman. Sino kaya ang pwede kong maano ngayon? Sino kaya ang mapaniwala ko ngayon? Wag kang mag-isip ng ganon. Every time na lalabas ka, lagi kang magdala ng pera sa bulsa mo at Lord, sino kaya yung someone na gusto kong i-bless? Yung gusto mo, Lord, na i-bless, alam mo, mararamdaman mo yon. Mararamdaman mo yon. And blessing, people of God, hindi lamang in the form of money. Sometimes, even your prayer, your silent prayer. Amen. Halimbawa, may lalaki kang nakita, buhat-buhat yung bed na kahoy. Ano ba tawag doon? Basta yung kahoy na nilalagay dito, na nilalagyan ng foam, di ba? Grabe yun. Pag nakakita ko ng ganong lalaki, grabe talaga yung paghanga ko sa kanya. But at the same time, may kurot sa puso. Bakit? Hindi naman kasi yun masyadong kailangan ng tao eh. Tama? Yung tao kahit may foam, wala nun, pwedeng matulog. So, iniisip ko dahil tatay yun, may asawa yun, habang karga-karga niya yun, nasa isip niya, sana maibenta ko to. Para yung tubo ko dito, maiuwi ko sa mga anak ko, mapakain ko yung mga anak ko. Yung pag nakita mo yun, yung mga may karga-kargang taho, may karga-kargang mga paso, kahit lamang yung simple prayer from your heart na, Lord, mabentahan yung taong yun. Lord, mabili po yung tinda niya. Mabili po, Lord, kasi para pag-uwi niya, mayroon man lang na pera para sa pagkain ng anak. People of God, maging generous ka, hindi lamang sa pera, kundi maging sa prayer at yung tinatawag na malasakit sa kapwa. Amen. Palakpakan natin si Lord for that. Ang nakakagawa lang nun, yung malago spiritually. Kasi ang tao ngayon, people of God, pasensya po,
pasintabi sa sasabihin ko. Maraming tao ngayon gusto yung manggulang. Yung laging alam mo yon, makaangat sa iba. Pero ayaw, maraming mga tao, lalo sa Pilipinas, mas gusto natin yung naghihirap yung iba kaysa makita natin silang umangat. Amen? Nung itong simbahan na to, nung napagawa natin, lahat ng mga bahay diyan halos gumanda din. Amen. Kapag mayroong magandang bahay, nagpapaayos ng bahay, grabe yung tuwa ko sa puso ko. At nag-i-intercede ako na, Lord, dalangin ko na matapos din nila yung pagpapatayo nila ng bahay. Yung nagpatayo dito si tatay ng bahay, pag tinitingnan ko sa bintana, wow Lord, ang galing, nag-provide ka po kay tatay. Sana matapos nila. Kasi hindi madali magpatayo ng bahay. Pero a simple prayer na, Lord, hindi madali magpatayo ng bahay, pero prayer ko na matapos nila yan. Amen ba? Dahil ganun yung puso mo, one day ikaw naman ang bibigyan ni Lord ng sarili mong bahay. Amen. Maging generous tayo. Pero magagawa natin yon kapag tayo ay spiritually maayos, malago, and having a great impact on others. And then, people of God, pangalawa, on partnership with God's ministry. Pangalawa, on partnership with God's ministry. Yung una ay yung partnership natin sa ating Panginoon. Okay, partnership with God. Pangalawa ay our on partnership with God's ministry. So, people of God, kaya tayo tinawag ng Lord para makapaglingkod sa Kanya. Pero ang tunay at pinaka-the best na way to serve God ay magagawa lang natin ito kung magiging maayos yung partnership natin sa Kanya. Lagi tayong babalik doon sa pinaka-title natin. Amen? Magagawa lang natin ito. Hindi tayo makakapaglingkod sa Diyos ng maayos kung hindi natin kilala ang Diyos nating pinaglilingkuran. Kaya nga ang iba, hindi masyadong seryoso sa paglilingkod kay Lord. Bakit? Kasi hindi naman nila lubos na kilala ang Diyos. Bakit hindi sila masyado nagsiseryoso? Kasi hindi nila alam yung pwedeng gawin ni Lord sa kanila. Ang lagi nilang nasa isip, yung kaya kong gawin. Pero hindi nila nakita yung kayang gawin ng Diyos sa buhay nila. Yes, people of God. Ang maganda pa nga dito, ang good news pa nga dito, once na maayos yung partnership mo kay Lord, at maayos ka din na tao, mas lalong nagiging maganda yung life natin. Amen? Mas nagiging maganda yung ating paglilingkod sa Kanya. Philippians chapter 1 verse 7. It is right for me to feel this way about all of you, since I have you in my heart. Whether I am in chains or defending and confirming the gospel, all of you share in God's grace with me. Si Paul, yun ang nakita ni Paul. Si Paul, habang nasa loob ng kulungan, wala sa kanya. Walang negative na kaisipan. Bagkos kahit na siya ay nakakulong, kahit siya ay nakakadena, wala sa kanya yon. Alam niyo kung bakit? Babalikan uli natin yung sinabi kanina doon sa mga verses. Una doon ay yung able God. Dahil meron siyang able God. Alam ni Paul na siya ay nasa loob man o nasa labas ng kulungan. Same pa din yung blessing na pwedeng gawin ni Lord sa buhay niya. Nasa loob or nasa labas. People of God, ganun din tayo. Kahit anong sitwasyon ng buhay natin, lagi mong isipin na ang Diyos ay hindi magkukulang sa iyo. Amen. And then, people of God, you become partakers with those who minister of the same grace. Anointing and blessing ay mararanasan natin yan. And then next, fruit will overflow to your heavenly account. Amen? Fruit will overflow to your heavenly account. Philippians 4:17, not that I desire your gifts. What I desire is that more be credited to your account.
So Paul appreciates the support from Philippi, but what he values even more is the spiritual fruit. At yun dapat ang lagi natin tinitingnan. Yung generosity, people of God, ito ay naglalapit ng buhay, nagpuproduce ng buhay sa harapan ng ating Panginoon. Your gift pleases God. Amen? Yung mga pinagkaloob ng Lord sa atin ay magbibigay ito ng glory sa ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? A release of supply from God will come upon your life once na ikaw ay mayroong partnership with God. People of God, sa isang illustration, madali lang natin maintindihan. Kapag ang isang alulod ay mayroong dumi na nakaharang sa gitna, asahan mo na yung tubig na ine-expect mo na dapat tutulo kung saan yung kanyang pinakahangganan, hindi mo makikita at hindi makakarating doon. Bakit? Ang problem, hindi yung alulod, kundi yung harang. Amen? Ang problema ay hindi yung laki ng alulod, kundi yung nakaharang. Ganun din sa buhay natin. Ang partnership natin kay Lord ay connection natin kay Lord. At dahil tayo ay connected kay Lord, lahat ng mayroon si Lord ay para sa atin. Alam niyo ba, people of God, kung maiintindihan lang talaga natin, walang bagay na kontrol ng Diyos o walang bagay na nasa kamay ng Diyos na para sa Kanya. Yun lagi ang iniisip ko. Yun ang laging nasa utak ko. Anumang bagay na nasa kamay ng Diyos kung mayroon man, hindi yun para sa Kanya. Amen? Bakit? Bakit natin iisipin na para sa Kanya yun? Siya nga yung Diyos. Ibig sabihin, dahil siya ay Diyos, wala siyang kailangan. Bakit wala siyang kailangan? Kasi nasa Kanya ang lahat. Siya ang may control ng lahat. So kung ang lahat ng bagay sa heaven na Kanyang create, para sa atin yun. Lahat ng nandito sa earth na Kanyang create, para sa akin yon at para sa iyo yon. Hindi para sa Kanya yon. Dahil higit sa lahat ng bagay dito sa lupa, hindi mo pwedeng dalhin sa langit. Pero yung lahat ng bagay na nasa heaven, pwede dalhin sa lupa. So anong ibig sabihin? Lahat ng nandito hindi Kanya, hindi para sa Kanya, ibig kong sabihin. Lahat ng bagay na nandito, para sa atin. Ginawa para sa atin. Ginawa para ma-enjoy natin. Ginawa para mapasa atin. Para ma-enjoy ng bawat isa sa atin. Pero people of God, bakit ganon? Parang may kulang lagi. Kasi nga ang problema, balikan mo yung title, kumustahin mo yung partnership mo with Him. Kasi yun lang ang nagiging dilema. Yun lang ang kailangang ayusin. Kapag inayos mo yun, wala na tayong usapin. Amen? Amen? Okay, sa aking pagtatapos, balikan natin Ephesians 3 verse 14 to 21. Himay-himayin po natin. Tapos na po ako. Verse 14. When I think of all this, I fall to my knees and pray to the Father. Take note, nire-recognize mo ba ang God the Father? The Creator of everything in heaven and earth. Verse 16, I pray that from His glorious, unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit.
Then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Bago ka lumabas sa church na ito this morning, isip-isipin mo, kumusta ang pagtitiwala mo sa Diyos? Buo pa ba? Please, buuhin mo kung hindi. Buuhin mo kung hindi. Kasi kay Lord, yung tatrabahuhin mo ng 5 taon, pwedeng trabahuhin ni Lord ng 5 minuto. Yung tatrabahuhin mo ng 10 taon, sa 1 segundo, pwedeng mapasa kamay mo. Ganon kabilis. Ganon kabilis kay Lord. Amen? Ganon kabilis kay Lord. Si Lord ba ang kinikilala mo na main resource mo? He will empower you, people of God. Medyo nanghihina ka na ba? No. Today, i-empower ka ni Lord. Today, palalakasin ka ni Lord. Then Christ will make His home in your hearts para magtiwala ka sa Kanya. Please, people of God, magtiwala kay Lord. Palalimin mo, your roots will grow down into God's love and keep you strong. Mahal ka ni Lord. Sa lahat na nagmamahal sa atin, salamat. Pero mas higit na mahal tayo ng Diyos. Amen? Hallelujah. Ang pagmamahal ni Lord ay nagbibigay ng lakas sa atin. Verse 18, and may you have the power to understand. I hope and I pray na naiintindihan mo yung pinag-uusapan natin today. As all God's people should know how wide, how long, how high, and how deep His love is. Wala talagang makaunawa, walang makaarok, walang makaabot kung gaano tayo kamahal ni Lord. Basta magtiwala ka sa love na yan. May you experience the love of Christ. True, it is too great to understand fully. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. And verse 20, now all glory to God who is able. Pwede bang ilagay mo yan sa puso mo? My God is able God. Ang Diyos ko ay kaya niya akong palakasin, kaya niya akong bigyan ng magandang bukas, kaya niya akong bigyan ng trabaho. Ang Diyos ko, kaya niya akong ipagtanggol. Ang Diyos ko ay kaya niya akong alalayan. Lahat ng isipin mo, kaya ni Lord. Amen? Through His mighty power at work within us. This year, this week, gusto ni Lord meron siyang i-accomplish sa iyo. That's why He is working. He is working, hallelujah, to accomplish everything na gusto ni Lord sa atin. Yung mga bagay na hindi mo hinihingi, yung mga bagay na hindi mo iniisip, kayang ibigay ni Lord sa iyo. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. We thank you, God. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah. Oh, we praise you. We glorify your holy name. Lord, pinupuri ka namin. And today, people of God, pwede ba nating ibahin naman today ang gagawin natin? Every Sunday, nag-worship tayo kay Lord. Yung mga singer, pwede bang umakyat dito? Today, gusto kong mag-celebrate tayo kay Lord. Amen? Ang ganda ng praise song na inawit yung pangalawang praise song kanina. Pwede ba tayong mag-celebrate? Kasi grabe yung message ni Lord eh. Amen? So today, people of God, tayong lahat ay sasayaw kay Lord. All the dancers, pwede ba kayong pumunta dito sa harap? Hallelujah. At i-celebrate natin yung goodness ng Lord in our life because our God is able God. Hallelujah. Our God is a mighty God. Our God, hallelujah, He is working to accomplish, hallelujah, you want and everything you wish. Hallelujah. Hallelujah. Naalala ko, nung si Jesus Christ ay papasok na sa Jerusalem, lahat sila ay nagbali ng mga sanga. Amen? Sanga ng kahoy at binawagayway nila kay Jesus Christ. Ngayon, wala tayong sanga na pwedeng mabali. Amen?
something in your bag or something in your pocket, white, pwedeng panyo, pwedeng notebook, anything na pwede mong maiganyan habang nag-worship tayo kay Lord. Amen. Kasi yung pag nag-worship kayo kay Lord, yung iba sa inyo, sobrang hinhin. Paano pag nasa heaven tayo, andun yung presence ni Lord? Mag-worship pa kayo kay Lord na pag ganon-ganon? Siguro pag ako mag-worship doon kay Lord, nako, ewan ko lang, bahala na kung maging OA yung pag-worship ko kay Lord, pero baka magulong-gulong ako pag nandun ako sa presence ni Lord. Amen? Anything in your bag, in your bulsa, in your notebook, na habang nag-worship tayo kay Lord, ang isang kamay mo ay nakataas at iwawagayway natin kay Lord. Amen? Come on.